Karamihan sa mga tao sa Pilipinas naniniwala na malalaman mo lang kung may diabetes ka kapag nagpalaboratory ka na. Magpapacheck ka, lalabas ang resulta, at doon mo lang malalaman ang katotohanan. Pero paano kung sinasabi na ng katawan mo ang totoo matagal bago pa lumabas ang resulta? Paano kung araw-araw ka nang binibigyan ng babala pero hindi mo lang napapansin? Ako si E.R. Ethan Parker. Mahigit 2 dekada na akong tumitingin ng mga pasyente. At sa lahat ng taong iyon, may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita. Ang katawan hindi kailanman tahimik. Nagbibigay ito ng mga senyales. Maliit. Mahina. Madaling baliwalain. At ang pinakaunang bahagi ng katawan na nagsasalita. Ang iyong mga paa. Sa Pilipinas, maraming tao ang sanay maglakad ng nakatsinelas, gumalaw buong araw, o magtrabaho ng matagal na nakatayo. Kaya kapag may kakaibang pakiramdam sa paa, madalas iniisip lang, pagod lang ito. Pero minsan hindi iyon pagod. Noong isang buwan, may nakausap akong isang lalaki, 67 taong gulang. Retirado na. Maayos ang pamumuhay. Wala siyang iniindang sakit. Pumunta siya para sa simpleng check-up. Bago pa namin ginawa ang kahit anong test, tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga paa. Sinabi niya, medyo manhid na po minsan, pero akala ko normal lang dahil sa edad. May 4 na senyales na pala siya. Nang lumabas ang resulta ng dugo niya, mataas na mataas. May diabetes na siya. At matagal na pala. Hindi niya lang alam. At hindi siya nag-iisa. Ayon sa mga pagtataya, milyon-milyong tao ang may diabetes, ngunit hindi nila ito alam. Tahimik itong sumisira sa nerbiyos, sa mata, sa bato at sa paa. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang 9 na senyales na maaaring nararanasan mo na pero hindi mo pa nauunawaan. At habang pinapanood mo ito, gusto kong gawin mo ang isang bagay. Kung kahit isa sa mga maririnig mo ay pamilyar sa iyo o sa isang mahal mo sa buhay. Mag-comment ka ng salitang I. Basahin ko lahat ng komento. At gusto kong malaman sino ang dapat mas makatulong dito. At kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, pindutin mo ang like na yon. Dahil sa simpleng hakbang na yon, mas maraming Pilipino ang makakakita nito. Maaari mong mailigtas ang isang tao nang hindi mo namamalayan. Ngayon, simulan na natin. Unang senyales, pamamanhid at tusok-tusok na pakiramdam. Ito ang senyales na halos lahat ng tao ay naranasan na at halos lahat din ay hindi pinansin. Yung pakiramdam na parang may gumagapang, may tusok-tusok o biglang pamamanhid sa paa. Sa Pilipinas, madalas ko itong marinig na ipinaliwanag ng ganito. Siguro naipit lang ang ugat. O kaya napaupo ako ng matagal. Normal lang yan, nawawala rin. At minsan, tama sila. Pero ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay ito. Nangyayari ba ito ng paulit-ulit kahit wala namang malinaw na dahilan? Dahil kung hindi na ito simpleng bagay. Kapag ang pamamanhid o tusok-tusok sa paa ay nagiging madalas, may nangyayari sa loob ng katawan mo na hindi mo nakikita. Ito ang tinatawag ng mga doktor na peripheral neuropathy. Isang kondisyon kung saan ang sobrang asukal sa dugo ay unti-unting sumisira sa iyong mga nerbiyos. Para mas maintindihan mo, isipin mo ang mga nerbiyos mo na parang mga kable ng kuryente. May protective layer ang bawat isa. Ang layer na iyon ang tumutulong para maayos na makarating ang signal mula utak papunta sa paa. Ngayon isipin mo, kung ang asukal sa dugo ay nananatiling mataas, para itong isang kemikal na dahan-dahang kumakain sa proteksyon ng kable. Hindi agad masisira ang kable. Pero habang tumatagal nagiging magulo ang signal. At ang gulong iyon, iyan ang nararamdaman mong tusok-tusok. Iyan ang pamamanhid. Sa simula, paminsan-minsan lang. Hanggang sa maging normal na bahagi na ng araw mo. At doon nagiging delikado. Dahil kapag nasanay ka na sa pakiramdam na yon, titigil ka na sa pagtatanong kung bakit. Maraming tao ang umaabot sa punto na hindi na nila napapansin na may mali hanggang sa lumala na. At tandaan mo ito. Ang ganitong senyales ay kadalasang nauuna pa sa diagnosis ng diabetes ng ilang taon. Ibig sabihin, maaaring nagsisimula na ang problema kahit wala ka pang resulta sa laboratorio. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hindi ito komplikado. Pero kailangan mong simulan ngayon. Una, gumalaw ka araw-araw. Hindi kailangan tumakbo. Hindi kailangan mag-exercise na mabigat.
Isang simpleng 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw ay sapat na. Sa Pilipinas, pwede mo itong gawin sa umaga bago uminit ang panahon o sa hapon habang presko na ang hangin. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Dahil ang paggalaw ang tumutulong para dumaloy ang dugo papunta sa iyong mga paa. At ang maayos na daloy ng dugo ang nagpoprotekta sa iyong mga nerbiyos. Pangalawa, simulan mong bawasan ang sobrang asukal sa kinakain mo. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Maging mapagmatsyag sa matatamis na inumin, processed na pagkain, at mga meryendang puno ng asukal na madalas nating hindi napapansin. Dahil bawat sobrang asukal, unti-unting may sinisira sa loob ng katawan mo. At kadalasan, ang unang naapektuhan, ang iyong mga paa. Pangalawang senyales, parang nasusunog ang talampakan sa gabi. Ito ang senyales na pinaka nakakagulo sa isipan ng maraming tao. Hindi ito nangyayari habang abala ka. Hindi habang naglalakad ka. Hindi habang may ginagawa ka. Kundi, sa gabi. Kapag tahimik na ang paligid. Kapag nakahiga ka na. Kapag wala nang ibang iniisip ang utak mo. Doon ito lumalabas. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin ng ganito. Parang mainit ang paa ko, Dok. Parang nasusunog ang talampakan ko paggabi. Hindi ako makatulog dahil dito. At kadalasan, iniisip nila na ito ay dahil sa pagod. Dahil sa init ng panahon. O dahil buong araw silang nakatayo. At minsan, tama sila. Pero kapag ang pakiramdam na parang nasusunog ang paa ay paulit-ulit, lalo na tuwing gabi. Hindi na ito basta pagod lang. Ito ay isang malinaw na senyales ng pinsala sa mga nerbiyos. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, naapektuhan ang mga ugat sa paa. At sa halip na magpadala ng tamang signal, nagkakamali na sila. Nagpapadala sila ng mensahe sa utak na parang may init. Kahit wala namang init. Isipin mo ito na parang fire alarm. Walang sunog. Pero tumutunog ang alarma. Bakit? Dahil sira ang sensor. Ganon din ang nangyayari sa katawan mo. Ang pakiramdam ng init ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob. Sa mga nerbiyos na nasira at humihingi ng tulong. At ito ang dahilan kung bakit mas nararamdaman ito sa gabi. Kapag tahimik ang paligid, mas malinaw mong naririnig ang signal ng katawan mo. Walang istorbo. Walang distraction. Kaya mas matindi ang pakiramdam. At dito nagsisimula ang isa pang problema. Kakulangan sa tulog. Kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, naapektuhan ang buong katawan mo. Mas nagiging mahirap kontrolin ang asukal sa dugo. Mas napapagod ka. Mas bumabagal ang paggaling ng katawan. At nagiging paikot-ikot ang problema. Kaya ano ang maaari mong gawin? May dalawang simpleng hakbang na maaari mong simulan agad. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Hindi lang kapag nauuhaw. Hindi lang kapag mainit ang panahon. Gawing bahagi ng araw mo ang pag-inom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig. Sa Pilipinas, madalas nakakalimutan ito lalo na kapag abala. Pero tandaan mo, ang tubig ay tumutulong sa katawan na alisin ang sobrang asukal. At sinusuportahan nito ang kalusugan ng iyong mga nerbiyos. Pangalawa, dagdagan ng fiber sa iyong pagkain. Mga gulay, mga munggo, oats. Mga pagkain ito ay tumutulong para pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo. At kapag mas kontrolado ang pagtaas ng asukal, mas nababawasan ang stress sa iyong mga nerbiyos. Minsan, iniisip ng tao na ang ganitong pakiramdam ay maliit na bagay lang. Pero sa totoo lang, ito ay isa sa mga pinakaunang babala na hindi mo dapat baliwalain. Dahil kapag hinayaan mo itong magpatuloy, mas lalalim ang pinsala. At mas magiging mahirap itong ayusin. Ikatlong senyales, sugat na hindi gumagaling. Sa puntong ito nagbabago ang sitwasyon. Hindi na ito basta kakaibang pakiramdam. Hindi na ito simpleng abala. Ito na ang senyales na nagsisimulang maging mapanganib ang nangyayari sa loob ng katawan mo. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang napupunta sa ospital nang hindi inaasahan. Ganito madalas nagsisimula ang kwento. Dok, may maliit lang akong paltos galing sa tsinelas. Akala ko magsasara rin agad. 3 linggo na pero nandito pa rin.
Sa Pilipinas, normal ang maglakad gamit ang tsinelas o sapatos na minsan hindi akma sa paa. Kaya ang paltos o maliit na sugat ay hindi na bago sa karamihan. At sa karamihan ng kaso, gumagaling naman talaga. Pero kapag ang sugat ay hindi nagsasara sa loob ng ilang araw, kailangan mong magtanong. Dahil maaaring may mas malalim na dahilan. Kapag ang asukal sa dugo ay patuloy na mataas, naapektuhan ang daloy ng dugo sa buong katawan. Lalo na sa mga pinakamalalayong bahagi, tulad ng iyong mga paa. Ang maliliit na ugat ay unti-unting kumikipot, tumitigas, at bumabagal ang daloy. Ngayon isipin mo ito. May sugat ka. Kailangan ito ng oxygen, nutrients, at mga selulang lumalaban sa impeksyon. Pero dahil mahina ang daloy ng dugo, hindi makarating ang mga kailangan. Parang nagdidilig ka ng halaman gamit ang hose na baluktot. May tubig, pero hindi ito umaabot kung saan kailangan. Ganon din ang nangyayari sa paa mo. Ang sugat ay nananatiling bukas, mahina, at madaling kapitan ng impeksyon. At dito nagsisimula ang maseryosong problema. Dahil ang maliit na sugat, kapag pinabayaan, maaaring maging malalim na sugat. At kapag nagkaroon ng impeksyon, mas lalong bumabagal ang paggaling. Sa maraming kaso, ang simpleng paltos na hindi pinansin ang nagiging dahilan ng mas matinding komplikasyon. Kaya gusto kong gawin mo ito ngayong gabi. Bago ka matulog, umupo ka at tingnan mo ang iyong mga paa. Hindi lang saglit. Tingnan mo ng maigi. Sa pagitan ng bawat daliri. Sa sakong. Sa gilid. May hiwa ba? May paltos? May balat bang nabuksan? Kung may makita ka, huwag mo itong baliwalain. Linisin ito gamit ang banayad na sabon at tubig. Patuyuin ng maayos. Lagyan ng antiseptic kung meron. At takpan. At ito ang pinakamahalaga. Kung sa loob ng 2 araw ay walang pagbabago, huwag kang maghintay. Huwag mong sabihin sa sarili mo na baka bukas gumaling na. Magpatingin ka. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang oras ang pinakamahalagang bagay. Mas maaga mong makita ang problema. Mas madali itong maagapan. At mas malaki ang tsansa na maiwasan ang maseryosong komplikasyon. Tandaan mo, hindi lahat ng sugat ay simpleng sugat lang. Minsan, ito na ang unang babala na may nangyayaring mas malalim sa loob ng katawan mo. Ika-4 na senyales, pagbabago ng kulay ng balat sa paa at bukong-bukong. Ito ang senyales na madalas nakikita pero halos walang nakakaintindi. Hindi ito masakit. Hindi ito makati. Hindi ito agad nakakabahala. At marahil araw-araw mo na itong nakikita sa sarili mong paa, pero hindi mo lang napapansin ang ibig sabihin nito. Pagbabago ng kulay ng balat. Minsan mas maitim. Minsan mapula. Minsan may bahagyang kulay asul. At kadalasan iniisip ng tao, siguro dahil sa araw. Ganito talaga kulay ng balat ko. Normal lang yan. At minsan, totoo iyon. Pero may isang partikular na pattern na hindi dapat baliwalain. Lalo na kung ito ay lumilitaw sa paligid ng bukong-bukong at paa. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, naapektuhan ang daloy ng dugo. Hindi na sapat ang sariwang dugo na umaabot sa ibabang bahagi ng katawan. At dahil dito, nagbabago ang kulay ng balat. Upang mas maintindihan mo, isipin mo ang dugo bilang isang delivery system. Ito ang nagdadala ng oxygen at nutrients sa bawat bahagi ng katawan mo. Ngayon isipin mo, ang iyong mga paa ang pinakadulo ng biyahe. Pinakamalayo sa puso. Kapag ang mga daluyan ng dugo ay nasira o kumipot, hindi na umaabot ang delivery sa tamang oras. At kapag kulang ang oxygen, nagbabago ang kulay ng balat. Maaaring maging mas maitim, mas mapula, o may bahagyang kulay asul. Ito ay hindi simpleng pagbabago ng itsura. Ito ay isang mensahe. Isang senyales na nagsasabi, hindi sapat ang dugo na umaabot dito. At sa ilang kaso, hindi lang kulay ang nagbabago. Napapansin din na ang balat ay nagiging mas manipis, mas madaling masugatan, mas mabagal gumaling. At dito nagsisimula ang maseryosong problema.
Dahil kapag ang balat ay mahina, mas madali itong masira. At kapag nasira, mas mahirap itong gumaling. Kaya ano ang maaari mong gawin? Hindi ito kailangang maging komplikado. Pero kailangan itong gawin ng tuloy-tuloy. Una, gumalaw kahit kaunti araw-araw. Hindi mo kailangang lumabas agad o maglakad ng malayo. Kahit sa loob ng bahay. Igalaw ang iyong mga paa. Ikot ang bukong-bukong. Itaas at ibaba ang mga daliri. Iunat ang binti. 5 minuto lang sa umaga ay malaking tulong na. Sa Pilipinas, kahit habang nanonood ka ng AE o nagpapahinga, pwede mo itong gawin. Ang mahalaga, may galaw. Dahil ang galaw ay nagpapadaloy ng dugo. At ang maayos na daloy ng dugo ay nagbibigay ng buhay sa balat. Pangalawa, kung matagal kang nakaupo, subukang itaas ng bahagya ang iyong mga paa. Kahit simpleng unan lang. Ito ay tumutulong para bumalik ang dugo at hindi maipon sa ibabang bahagi. Minsan, ang mga senyales na pinakamalinaw ay siya pang pinakanapapansin. Hindi dahil mahirap makita, kundi dahil hindi natin alam kung ano ang hinahanap natin. Pero ngayon, alam mo na. At sa susunod na tumingin ka sa iyong paa, hindi mo na lang makikita ang kulay. Makikita mo na ang mensahe. Ika-5 senyales, matinding pagbitak ng sakong. Ito ang senyales na kadalasang minamaliit. Dahil sa unang tingin, mukha lang itong simpleng tuyong balat. At sa Pilipinas, napakakaraniwan ito. Lalo na kung madalas kang nakatsinelas, naglalakad sa init o exposed sa alikabok. Kaya kapag nakita ng isang tao na bitak ang sakong niya, kadalasan ang iniisip ay, kailangan ko lang mag-lotion. Normal lang to, lalo na pag mainit ang panahon. Matagal na to, sanay na ako. At dito nagsisimula ang problema. Dahil may pagkakaiba ang simpleng tuyong balat. At ang bitak na hindi gumagaling. Kung napapansin mo na ang sakong mo ay patuloy na nagbibitak. Hindi lang paminsan-minsan. Hindi lang tuwing malamig o tuyo ang panahon. Kundi kahit anong gawin mong pahid ng lotion. Hindi pa rin nawawala. Kailangan mo nang magtanong. Dahil maaaring hindi na ito simpleng skin issue. Ito ay maaaring senyales ng problema sa iyong mga nerbiyos. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, naapektuhan ang tinatawag na autonomic nerves. Ito ang mga nerbiyos na kumokontrol sa mga bagay na hindi mo kailangang isipin. Tulad ng pawis at moisture ng balat. Kapag nasira ang mga nerbiyos na ito, humihinto ang natural na proseso ng pagmo-moisturize ng balat. Ibig sabihin, ang paa mo ay natutuyo mula sa loob. Hindi lang sa labas. Kaya kahit gaano karaming lotion ang ilagay mo, hindi nito naaabot ang tunay na problema. Para mas malinaw, isipin mo ang balat mo na parang pader. May mga pagitan sa bawat piraso na kailangang manatiling buo. Kapag nasira ang kontrol ng moisture, parang unti-unting nababasag ang pagitan. Hanggang sa magkaroon ng bitak. At ang bitak na yon, hindi lang simpleng cosmetic issue. Ito ay bukas na pintuan. Pintuan para sa bakterya. Para sa impeksyon. At kapag ang paa ay may mahinang daloy ng dugo, ang maliit na bitak ay maaaring maging malaking problema. May mga pasyente na dumarating na may malalim na bitak sa sakong. Umaabot sa pagdurugo. At kapag tinanong ko kung gaano nakatagal, sasabihin nila, matagal na, Dok. Naglalagay naman ako ng lotion. Pero ang totoo, hindi lotion ang kulang, kundi pag-unawa sa pinagmulan ng problema. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, maglagay ng moisturizer araw-araw. Mas mainam bago matulog. Pwede kang gumamit ng lotion o kahit natural na langis tulad ng coconut oil na karaniwan sa Pilipinas. Siguraduhin mong nalalagyan ang buong sakong at talampakan. Pero tandaan mo ito. Huwag na huwag kang maglalagay ng moisturizer sa pagitan ng mga daliri. Dahil ang sobrang moisture sa bahaging iyon ay maaaring magdulot ng fungal infection. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Dahil ang balat ay hindi lang pinapangalagaan mula sa labas, kundi mula rin sa loob. At pangatlo, huwag mong baliwalain ang paulit-ulit na bitak. Dahil minsan, ito na ang tahimik na senyales na ang iyong mga nerbiyos ay nagsisimula ng maapektuhan. At kapag umabot sa puntong iyon,
Mas malalim na ang pinanggagalingan ng problema. Ika-6 na senyales, pamamaga ng paa at bukong-bukong. Sa puntong ito, hindi na lang paa ang pinag-uusapan natin. May mas malalim nang nangyayari sa loob ng katawan mo. At karamihan sa tao, hindi nila agad ito naugnay sa mas seryosong problema. Pamamaga ng paa at bukong-bukong. Sa Pilipinas, madalas itong ipinaliwanag ng ganito. Napagod lang ako. Matagal akong nakatayo. Mainit lang ang panahon kaya namaga. At totoo, minsan, normal lang talaga ang pamamaga. Pero may isang uri ng pamamaga na hindi mo dapat baliwalain. Yung pamamaga na halos araw-araw mo nang napapansin. Yung kapag tinanggal mo ang medyas mo sa gabi. May malalim na marka pa rin sa balat. Yung parang naiipon ang tubig sa paa mo. At hindi agad nawawala. Kapag ganito na ang sitwasyon, hindi na ito simpleng pagod. Ito ay senyales na may nangyayari sa iyong mga bato. Sa iyong kidneys. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, naapektuhan ang kidney function. At ang kidneys ang responsable sa pagkontrol ng fluid sa katawan mo. Kapag hindi na nila nagagawa ng maayos ang trabaho nila, naiipon ang likido sa katawan. At dahil sa gravity, sa paa ito napupunta. Isipin mo ang kidneys mo na parang filtration system. Lahat ng dugo mo dumadaan doon para linisin. Ngayon isipin mo, kung ang filter ay unti-unting nasisira, hindi na nito kayang ilabas ang sobrang likido. Kaya naiipon ito. At ang pinakaunang lugar na makikita mo ito, sa iyong paa at bukong-bukong. May isa pang simpleng paraan para mapansin ito. Pindutin mo ang namamagang bahagi ng paa mo gamit ang daliri. Kung nag-iwan ito ng marka na hindi agad nawawala, ito ay tinatawag na pitting edema. At ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Dahil ito ay malinaw na senyales na ang katawan mo ay nahihirapan na mag-regulate ng fluid. At tandaan mo, ang problemang ito ay kadalasang hindi nag-isa. Kasabay nito, maaaring naapektuhan na rin ang ibang bahagi ng katawan mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, kapag nagpapahinga ka, itaas mo ang iyong mga paa. Kahit ilang pulgada lang, gamit ang unan. Ito ay tumutulong para bumalik ang naipong likido sa gitna ng katawan. Pangalawa, bawasan ang asin sa pagkain. Sa Pilipinas, maraming pagkain ang mataas sa sodium. Mga processed food, delata, instant noodles. At ang asin ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig sa katawan. Mas maraming asin. Mas maraming pamamaga. At pangatlo, kung napapansin mong bago lang ang pamamaga o palala ng palala, huwag mong hintayin na lumala pa. Ipaalam mo ito sa doktor mo. Dahil sa ganitong sitwasyon, mas maaga mong makita ang problema. Mas maaga itong maagapan. Ngayon, gusto kitang tanungin. Sa mga senyales na napag-usapan natin hanggang ngayon, may nakita ka ba sa sarili mo? O sa isang mahal mo sa buhay? Kung mag-comment ka ng salitang I, gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang nakakakita ng mga senyales na ito. At kung may tanong ka, ilagay mo rin. Binabasa ko ang bawat isa. Dahil ang layunin ng video na ito ay hindi lang magbigay ng impormasyon, kundi tumulong. At kung nakikita mong mahalaga ito, pindutin mo ang like. Dahil sa simpleng aksyon na yon, mas maraming tao ang makakaalam. At maaaring may matulungan kang hindi mo man kilala. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikapitong senyales, matinding sakit na parang kuryente o tinik. Ito ang senyales na madalas na pagkakamalan. At sa lahat ng nakikita ko, ito ang isa sa pinakakaraniwang maling interpretasyon. Lalo na sa mga lalaki. Karaniwan, ganito ang sinasabi nila. Sumasakit ang paa ko, Dok. Siguro arthritis lang to. O kaya dahil sa dati kong injury. At ang ginagawa nila, umiinom ng pain reliever, nagpapahid ng ointment, at nagpapatuloy sa araw-araw na buhay. At minsan, mukhang gumagaan niya ang pakiramdam. Pero ang totoo, hindi nawawala ang problema. Natatakpan lang. Dahil ang sakit na ito ay hindi galing sa buto. Hindi rin sa kasukasuan. Galing ito sa mga nerbiyos. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, nasisira ang mga nerbiyos.
At hindi lang sila tumitigil sa paggana. Minsan, nagiging sobra ang kanilang reaksyon. Sa halip na mawalan ng pakiramdam, nagpapadala sila ng malalakas at random na signal. Signal na walang dahilan. Pero ramdam na ramdam. Maraming pasyente ang naglalarawan nito bilang parang tinutusok ng karayom, parang kinukuryente, parang may matalim na dumadaan sa loob ng paa. At kadalasan, mas nararamdaman ito sa gabi. Kapag tahimik, kapag walang distraction. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Ang sakit ay totoo. Pero ang pinanggagalingan nito ay hindi sugat, kundi sirang signal. Isipin mo ang isang alarm ng sasakyan. Nasira ito matapos mabangga. Ngayon, tumutunog na lang ito bigla kahit walang dahilan. Walang nangyayari. Pero maingay. Nakakagulo. Nakakairita. Ganon din ang ginagawa ng mga nasirang nerbiyos. Nagpapadala sila ng alarm sa utak mo. Kahit walang tunay na pinsala. At dito nagkakaroon ng problema ang maraming tao. Dahil iniisip nila na ang solusyon ay pain reliever. Pero ang pain reliever, hindi inaayos ang sirang nerbiyos. Pinapatahimik lang nito ang signal. At kapag pinatahimik mo ang signal, hindi mo na maririnig ang babala ng katawan mo. At tandaan mo, ang katawan mo ay hindi nagbibigay ng sakit ng walang dahilan. Ito ay paraan nito para magsabi, may problema. Kaya ano ang maaari mong gawin? Una, simulan ang banayad na paggalaw ng paa tuwing umaga. Bago ka pa tumayo, igalaw ang paa. Ikot ang bukong-bukong. Iunat ang mga daliri. Ito ay tumutulong para gumanda ang daloy ng dugo bago mo pabigyan ng bigat ang paa mo. Pangalawa, maglaan ng ilang minuto gabi-gabi para imasahe ang iyong paa. Hindi kailangang malakas. Banayad lang. Paikot na galaw sa talampakan. Paakyat hanggang bukong-bukong. Ito ay tumutulong sa sirkulasyon at nagbibigay ng ginhawa sa mga nerbiyos. At pangatlo, huwag mong basta-basta i-assume na normal lang ang sakit. Lalo na kung ito ay kakaiba, matindi, at paulit-ulit. Dahil minsan, ang sakit na iniisip mong simpleng problema lang, ay isa na palang seryosong babala. Ikawalong senyales, palaging malamig ang paa kahit hindi malamig ang panahon. Ito ang senyales na madalas tinatawanan lang, ginagawang biro, at sa maraming pagkakataon, hindi talaga ito binibigyan ng pansin. Ganito talaga pa ako, malamig lagi. Sanay na ako dito. Normal lang to. At minsan, mukhang totoo nga. Pero may isang punto kung saan ang pagiging malamig ng paa ay hindi na normal. Kapag ang paa mo ay malamig kahit mainit ang panahon. Kahit nakakumot ka na. Kahit ang buong katawan mo ay komportable. Pero ang paa mo ay nananatiling malamig. Doon ka na dapat mag-isip. Dahil ito ay hindi na tungkol sa temperatura ng paligid. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Kapag ang asukal sa dugo ay matagal ng mataas, naapektuhan ang mga daluyan ng dugo. Unti-unti itong kumikipot. Tumitigas. At bumabagal ang daloy. Ngayon isipin mo ito. Ang dugo ang nagdadala ng init sa katawan mo. Kapag maayos ang daloy nito, nararamdaman mo ang init kahit sa mga paa. Pero kapag may problema sa daluyan, hindi umaabot ang init sa dulo. Isipin mo ang bahay na may heating system. May mga tubo na nagdadala ng init sa bawat kwarto. Kapag ang tubo ay makitid o barado, hindi makakarating ang init sa dulong bahagi. At ang kwarto, mananatiling malamig. Ganon din ang nangyayari sa paa mo. Hindi ito dahil malamig ang hangin, kundi dahil hindi umaabot ang sapat na dugo. At kapag ganito na ang sitwasyon, ibig sabihin matagal na ang problema. Hindi ito nagsimula kahapon. Ito ay resulta ng unti-unting pagbabago sa loob ng katawan. At kadalasan, kasabay nito ay may iba pang komplikasyon na nagsisimula na rin. Kaya ano ang maaari mong gawin? Una, maglakad araw-araw. Pero hindi basta lakad. Hindi mabagal. Hindi pabaya. Kundi may intensyon. May galaw ang braso. May ritmo. Kahit 30 minuto.
Kung hindi kaya, magsimula sa 1-0 minuto. Ang mahalaga, simulan mo ngayon. Dahil ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang paraan para mapabuti ang daloy ng dugo. Pangalawa, iwasan ang matagal na pagkakaupo o pagkakatayo ng walang dalaw. Kung nakaupo ka ng matagal, igalaw ang paa. Kung nakatayo ka, mag-shift ng timbang. Ang katawan ay ginawa para gumalaw. At kapag hindi ito gumagalaw, unti-unting humihina ang daloy. At pangatlo, huwag mong baliwalain ang pakiramdam na sanay na ako. Dahil minsan, ang pagiging sanay ay hindi ibig sabihin na normal. Ibig sabihin lang, matagal mo nang hindi napapansin ang problema. At tandaan mo, ang mga senyales na tahimik ay kadalasang mas delikado dahil mas madali silang baliwalain. 9 na senyales, nawawalang buhok sa paa, panandang pandagdag huling babala. Ito ang senyales na halos walang napapansin. Hindi ito masakit. Hindi ito nakakairita. At kadalasan, hindi mo talaga ito hahanapin. Pero kapag nakita mo na, hindi mo na ito makakalimutan. Pagkawala ng buhok sa paa, sa ibabaw ng paa, sa ibabang bahagi ng binti. At kapag tinanong ko ang pasyente tungkol dito, kadalasan ganito ang reaksyon. Hindi ko napansin. Ngayon ko lang nakita. Normal lang ba yan? At dito nagiging mahalaga ang detalyeng ito. Dahil ang buhok sa paa ay hindi basta tumutubo lang. Kailangan ito ng sapat na dugo, sapat na oxygen, at tuloy-tuloy na supply ng nutrients. Kapag ang daloy ng dugo ay naapektuhan, isa sa mga unang nawawala ay ang kakayahan ng katawan na magpatubo ng buhok sa bahaging iyon. Isipin mo ito na parang halaman. Kung may sapat na tubig at sustansya, patuloy itong tutubo. Pero kapag kulang ang supply, hindi agad mamamatay. Unti-unti lang itong titigil sa paglaki. Ganon din ang nangyayari sa buhok sa paa. Hindi ito biglang nawawala. Unti-unti itong numinipis. Hanggang sa tuluyan ng mawala. At ang pagkawala na yon ay hindi simpleng pagbabago sa itsura. Ito ay isang senyales. Isang malinaw na indikasyon na ang daluyan ng dugo ay matagal nang naapektuhan. At kadalasan, mas matagal pa kaysa sa inaakala mo. Sa puntong ito, gusto kong huminto sandali. At gusto kong maging diretsyo sa iyo. Maraming pasyente ang nakaharap ko na may lahat ng senyales na ito. 1, 2, minsan, lahat. At ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho ko ay sabihin sa kanila na matagal na pala itong nangyayari. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala silang alam. Walang nagsabi sa kanila kung ano ang dapat tingnan. Pero ikaw, alam mo na ngayon. At gusto kong gawin mo ang isang bagay. Ngayong gabi, bago ka matulog, umupo ka at tingnan mo ang iyong mga paa. Hindi matagal. Hindi komplikado. 30 segundo lang. Tingnan mo ang balat. Sa pagitan ng mga daliri. Sa sakong. Sa ibabaw ng paa. May sugat ba? May pagbabago sa kulay? May pamamanhid? May kakaibang pakiramdam? Huwag mong madaliin. Dahil minsan, ang simpleng pagtingin ay sapat para makita ang isang problemang matagal nang nandyan. At kung may makita ka, o kahit may maramdaman ka na hindi normal, huwag mong ipagpaliban. Makipag-usap ka sa doktor mo. Hindi sa susunod na linggo. Hindi kapag may oras ka na. Kundi agad. Dahil sa karamihan ng kaso, ang problemang ito ay maaaring makontrol. Sa simpleng pagbabago ng pagkain, sa paggalaw araw-araw, sa tamang gabay. Pero may isang kondisyon. Kailangan mo itong makita ng maaga. Bago pa ito lumala. Bago pa ito magdulot ng permanenteng pinsala. At tandaan mo ito. Pinaghirapan mo ang buhay na meron ka ngayon. Ang kalayaan mo. Ang kakayahan mong gumalaw. Ang kalusugan mo. Huwag mong hayaang mawala ang lahat ng iyon. Dahil lang sa isang bagay na maaaring maagapan. Ngayon alam mo na. At bago ka umalis, ay share mo ang video na ito. Sa pamilya mo. Sa kaibigan mo. Sa kapitbahay mo.
Dahil maaaring may isang tao na kailangan marinig ito. Pero hindi pa niya alam. At kung gusto mo ng mas maraming ganitong kaalaman, mag-subscribe ka. Dahil bawat linggo, may mga bagay akong ibinabahagi na hindi mo karaniwang maririnig. Maliban na lang kung nakaupo ka sa harap ng doktor. Alagaan mo ang sarili mo. At huwag mong kalimutan, ang iyong mga paa ay may sinasabi.